Bakit? Anong meron? Nandiyan na ba yung aswang? May nakikita akong malaking anino. Takbo! Teka, ano itong nasa sahig? Ang sanggol! Kumakain siya ng laman ng hayop. Hoy halimaw! Akala mo ba panalo ka na? Pwes nagkakamali ka! Magandang araw, Hukom, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Maraming salamat at napili mo tong kwento ko para ibahagi sa channel mo. Boring ang buhay ko, oo. Tambay sa bahay kasi hindi matanggap-tanggap sa trabaho. Kaya nga isang araw, bigla kong naisipan na makipagpustahan sa kaibigan kong si Cesar. Katuwaan lang yon, papasukin namin ang pinag-uusapan sa lugar namin na pamanang bahay. Kinatatakutan yon kasi wala nang nakatira. Pamana raw yun, pero iniwan ng nagmana at walang nakakaalam kung bakit. Pero nang puntahan namin yun, doon na nagsimulang matuklasan namin ang sikretong bumabalot sa nakakatakot na bahay. Meron naman palang nakatira doon, pero hindi ordinaryong tao. At yun ang aking ikukwento sa inyo. Ako po pala si Lara at ito ang aking kwento. Oh, tagay mo na, Cesar. Kanina ko pa nakikitang nakatitig ka sa kawalan na para bang mas marami ang tagay ko sa'yo. Ano, lasing ka na kaagad? Teka lang ha. Sakit na ng tiyan ko eh. Parang susuka na ako. Sus, ano mo naman? Ang ina mo naman. Pareho lang kayo ng kaibigan natin eh. Tingnan mo, sila yung nagyaya tapos sila naman pala ang unang babagsak. Grabe naman kasi ang sistema mo. Immortal ka ba? Bakit hindi ka nalalasing? Mahina lang talaga kayo. Ay, gusto kong gumawa tayo ng mas nakakapagpabuhay ng sistema. Medyo nawawala na ako ng gana sa buhay. Ano ba naman yan? Gabing-gabi na. Baka kung ano na naman ang maisipan mo. Noon sinabi mo kailangan natin pumunta sa bahay at kumatok. Marami na tayong perwisyo noon. At ngayon naman na... Dami mong dada. Di mo ba naririnig ang sinasabi ko eh? Oh, sige, sabihin mo sa akin. Siguraduhin mong matinuyan ha. May naririnig akong usap-usapan sa matatanda ng isang araw. Anong usap-usapan yan? Halika rito, lumapit ka. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa bahay sa dulo ng baryo natin. Yung pamanang bahay ng isa sa mayaman dito sa ating baryo. Pero matagal namang walang naninirahan dun eh. O... Lara, hindi ko nagugustuhan yung iniisip mo ha. Baka hindi lang natin napapansin pero may tao pala. Kaya ang gagawin natin, pupuntahan natin. Ano? Hindi, ayoko. Nakwento sa akin ni tatay na nung nakarang buwan lang, may ginamot siyang dayuhan na sinubukang pumunta ron. At alam mo kung nung nangyari sa dayuhang yon, nagkaroon siya ng maraming sugat sa katawan. At ang sabi ng tatay ko, hindi yun gawa ng hayop. Halimaw daw ang may gawa. Sus! Inuunahan mo naman ang takot mo eh. Anong halimaw? Kung totoo yan, edi sana tayo din ng mga taga rito sinasaktan ng halimaw na yon. Ang kulit mo. Albularyo yung tatay ko at sinabihan na niya akong hindi dapat ako pumunta ron. Hukom, napabuntong hininga na lang ako sa sinabi niya. Siya si Cesar, matagal ko ng kaibigan. Parang na kaming magkapatid dahil maliban sa kapitbahay ko siya, sa lahat ng pwede kong gawin kasama ko siya. Napahalukip-kip na lang ako, saka tinaasan ko siya ng kilay. Nakakunot-noo lang siya habang nakatitig sa iniinom namin. Ramdam ko ngayon ang kanyang pagiging seryoso, ngunit hindi ako masyadong natatakot dahil na din yata sa alak. Anak din ng isang kilalang albularyo si Cesar at ayon sa kanya, siya ang magmamana sa mga kaalaman at kakayahan ng kanyang ama. Alam mo, duwag ka lang eh. Hindi ako duwag ha. Ayoko lang mapahamak tayo. Hindi, duwag ka talaga. Ako, babae ako. Grabe ang tapang ko sa pagpunta doon tapos ikaw? Ay, mahinang nilalang. Anong sabi mo? Duwag! Alam kong hindi ka palasing para hindi mo marinig ang sinasabi ko. Hindi nga kasi pwede. Alam kong matatakot lang kita pero... Anong pero? Sinabi ni tatay na ang halimaw na sinasabi niya ay isang aswang.
aswang? Grabe! Lasing ka na talaga. Totoo nga. Anong aswang? Ilang taon na ako namumuhay dito pero wala naman nababanggit tungkol sa aswang na yan. Kwentong bayan lang yan. Si tatay na nga nagsabi, di ba? At saka baka may rason kung bakit hindi ito sinasabi sa mga tao. Baka yata magdulot ng gulo. Alam mo, ang hinihintay ko na lang na sabihin mo. Ano? Na may multo din doon. Seryoso nga ako. Lahat naman ang gusto mo sumasangayon ako, di ba? Pero wag naman to. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Basta bukas ng gabi, pupunta ako. Ano? Baliw ka ba? Laseng! Oh, Lara, ano yung naririnig kong usapan nyo? Tita, hindi siya naniniwala sa kwento tungkol sa pamanang bahay. Aray, ba't ka ba nananadyak? Lara, ano ka ba naman? Nagiinuman lang kayo. Ba't may pisikalan na? Ay, wala. Naiinis ako kay Cesar eh. Ay, tigil nyo na nga to. Tingnan nyo itong mga kaibigan nyo, bagsak na. Dito na naman kayo matutulog sa labas. At ano, pamanang bahay? Opo, tita. Si Lara kasi. Lara, ano bang iniisip mo? Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho? Ilang buwan ka ng tambay. At alam niyo bang pinagbabawal na pumunta doon? Sinabi ng kapitan nating wala na dong naninirahan at pinagbabawal na dalawin ng mga tao. Di ba? Hindi naniniwala si Lara? Bakit naman bawal, Nay? At saka titingnan lang naman namin eh. Ay naku, ang tanda mo na, Lara. Isip bata ka pa rin. Oo na, hindi na ako pupunta doon. Yan na naman siya. Huwag ka masyadong maingay, Lara, ha? Tulog na yung mga tao. Tita, ako na pong bahala sa kanya. Papasok na din po siya. Hihintayin lang namin magising yung mga kaibigan namin para makauwi na din kami. O siya, sige. Maraming salamat, Cesar. Ay naku, kung wala ka, mabilis na puputi ang buhok ko. At mag-iingat din kayo sa pag-uwi, ha? Delikado na paggabi. Opo, tita. Tumatanda ka na, Nay. Ano? Tita, wala po. Kinakausap niya ulit yung sarili niya. Hukom, tiningnan lang ako ni nanay ng may pagbabanta. 3 buwan na akong tapos sa kolehiyo pero hanggang ngayon hindi pa din ako natatanggap sa anumang trabaho na gusto kong pasukan. Napabuntong hininga na lang ako saka napatingin sa bulsa kong may 300. Tumingin ako kay Cesar na pilit na ginigising ang sarili niya. Malakas kong hinampas ang lamesa kaya gulat siyang tumingin sa akin. Nakita kong naguguluhan siya sa ginawa ko pero sinuklian ko lang yun ng malademonyo kong ngisi. Napatikhim siya na parabang alam na alam niya ang gusto kong sabihin. Mabilis kong kinuha ang pera sa bulsa ko at nilapag sa lamesa. 300. Pustahan natin. Walang aswang o kahit na anong halimaw doon. Ano? Lara naman. Hindi nga tayo pupunta doon. Patunayan mo sa akin hindi ka duwag, Cesar. Pupunta tayo doon at kukumpirmahin nating lahat. At kung tama ako, dadagdagan mo ang pera ko ng 300 ulit at kung hindi, ibibigay ko tong lahat. Talagang isasangla mong lahat para lang sa kuryosidad mo? Oo, ilalagay ko na lahat dahil wala akong magawa sa buhay. Wala pa akong trabaho, kaya lagi ako nasa bahay lang. Gusto ko naman ng konting kilabot sa buhay. Pero bakit sa ganitong paraan? Ano bang meron dun sa pamanang bahay na hindi mo mabitaw-bitawan? Wala, gusto ko lang malaman kung totoo ang lahat. Alam mo, pagod na ako sa'yo. Kung yan ang gusto mo, di pumunta ka ron. Bahala ka sa buhay mo. Sige, mag-isa akong pupunta at sasabihan na lang kita. Basta yung pustahan natin, ha? Paano kung totoong may aswang? Anong gagawin mo? Di tatakbo. Ano pa ba? Magpapakain sa halimaw. Hindi mo alam kung anong kakayahan ng mga aswang. Ikaw, alam mo kung totoong may aswang. Sinabi nga. Sinabi lang, hindi ako naniniwala nga. Alam mo, sakit na ng ulo ko eh. Matutulog na ako, bukas na ng gabi ako pupunta doon para mas dama ko. Ano? Uy, Lara, huwag ka muna matutulog kasi kinakausap pa kita. Hindi ko siya pinansin. Ramdam ko ng mabigat ang talukap ng mata ko kaya pinikit ko na ang aking mga mata. Hindi nagtagal, nakatulog na ako. Nagising ako kinabukasan nang tumama sa mukha ko ang sinag ng araw.
Napatingin ako at nakita kong nasa sala ako. May kumot na din sa aking katawan. Tatayo na sana ako nang biglang kumirot ang ulo ko kaya napahawak ako dito. Dahan-dahan akong umupo saka tumingin sa labas ng bintana at nakita kong lamesa at upuan na lang ang nasa labas. Nakauwi na sila Cesar at mga kaibigan namin. Narinig kong bumukas ang pinto sa kusina at bumungad sa akin si nanay na may dalang mainit na sabaw. Lara, alam kong tatanghaliin ka na naman ng gising kaya pinagluto na kita ng sinabawang isda. Bait-bait talaga ni nanay. Salamat, nay. Sulitin mo talaga ang bait ko dahil kapag hindi ka pa nakahanap ng trabaho hanggang sa susunod na buwan, naku, magbabayad ka na sa akin ng renta. Ano? Bakit naman, nay? Wala pa nga akong trabaho eh. Di ba dapat libre muna? Ay, alam kong kailangan mo lang ng dahilan para magtrabaho. Kaya pag-isipan mo ng kumilos, ha? Mahal mo pa naman ako, nanay, di ba? Ay, kurutin kita dyan eh. Masakit ako magmahal, anak. Alam mo yan, ha? Nay, teka lang po. Ay, ano ba naman, na? Maghahanap ulit ako ng trabaho. Aba, dapat lang. Ang saya-saya ng buhay ko eh. Ay, kailan ba ako magiging paborito ng tadhana? Teka, bakit parang may kumakatok? Sino yan? Ako to, Lara. Sandali lang. Ang aga mo naman makapit bahay. Umalis si tatay pumunta sa kabilang bayan. 1 linggo siya doon. Wala akong magawa sa bahay. Kumusta ka naman? May sinabawang isda, kain tayo. Ay naku, ayos lang. Kumain na ako. Ikaw, ayos na bang utak mo? Ayos naman. Bakit naman hindi? Mabuti na lang nakalimutan mo. Anong nakalimutan? Hindi pupunta ako dun mamaya. Ha? Ay, lintik. Akala ko nakalimutan mo na. Siyempre hindi. Ako makakalimot at saka pustahan natin yun. Nasa iyo ang pera ko, kaya... Alam mo, babayaran na lang kita ng 300. Ibabalik ko na sa'yo yung 300 mo din. Hoy, mawawala na ng halaga ang pustahan natin. Alam mo namang di ako ganun maglaro. Pero... Sige na, Lara. Huwag mo na ituloy yung plano mo. Cesar, kilala mo ba ako? Oo. Kilalang kilala? Oo naman. Di alam mo na din na hindi mo ako mapipigilan. At kung iniisip mong mapipigilan mo ako dahil sasabihan mo si nanay sa pustahan natin, hindi yun uubra sa akin. Napahawak na lang si Cesar sa kanyang sentido saka sumandal sa upuan. Ngumiti lang ako sa kanya at tinapos ang pagkain. Buong araw nasa loob lang ako ng bahay, habang si Cesar naman ay umuwi muna sa kanilang bahay. Hindi ako makakapaghanap ng trabaho ngayon dahil linggo ngayon. Sarado halos lahat ng establishmento. Kaya ang ginawa ko na lang ay ayusin ang aking biodata. Pagkatapos kong asikasuhin ang lahat, naghintay na lang ako na sumapit ang gabi. Habang papalubog na ang araw, hindi ko maiwasang mapaisip sa narinig kong usapan tungkol sa pamanang bahay. Napakibit-balikat na lang ako. At pagsapit ng gabi, hinintay ko lang na magpahinga si nanay bago ako masayang lumabas. Sasamahan kaya ako ni Cesar? O talagang naduwag na siya? Hoy, Lara! Lintik! Akala ko natulog ka na eh. Hoy, ang lakas ang boses mo! Maririnig tayo ni nanay. Nandito ka na pala sa labas eh. Mabuti na lang at naghintay ako sa paglabas mo. Ay, pinanganak ka talagang matigas ang ulo, no? Alam mo, sa halip na pagalitan mo na naman ako, mukhang sasama ka na naman yata kaya halika na. Wag na, Lara. Alam mo, nakukulangan na ako ng sabik sa buhay ko. Hanggang ngayon tambay pa din ako, kaya kahit ngayon lang, sige na, pagbigyan mo na ako. Pero... Huwag ka na magsalita. Ewan ko sa'yo bahala ka dyan. Hoy, Lara, teka lang, hintayin mo ako. Oh, di ba? Sama ka naman pala Eto, flashlight gamitin mo. Kung hindi, may magliligtas ba sa'yo, ha? Ay. Ililigtas saan? Sa multo? Hindi ako madaling matakot, Bingi ka ba? Sinabi ni tatay na meron dong aswang. Hindi pa din ako naniniwala. Ngayon natin papatunayan na haka-haka lang ang lahat ng mga sinasabi mo. Kainis to, ginawa pong sinungaling ang tatay ko. Uy, Cesar, may sinasabi ka ba?
Wala. Ang sabi ko, siguraduhin mo lang na mas matapang ka sa akin kung sakaling may mangyari man. Oo ba? At wala yan. Teka, nandito na ba tayo? Matagal na din tayo naglalakad eh. Di ba sa dulo yun ng baryo natin? Oh, mukhang malapit na tayo sa bahay. Doon banda... Oh, ba't sumisigaw ka dyan? May namatahan na nilalang yung flashlight ko eh. Pula yung mata. Ano? Saan? Sabi mo sa akin kung saan? Naku, kailangan na natin umalis dito. Naninindig yung balahibo ko. May hindi magandang mangyayari. Teka lang, saan ba kasi? Baka guni-guni mo lang yun, no? Halika na, malapit na tayo. Lintik naman, Lara. Buhay natin na nakataya dito. Teka, narinig mo ba yun? Parang may naglalakad sa likod natin eh. Teka, Cesar. Huwag kang lilingon. Bakit? Anong meron? Nandiyan na may aswang? May nakikita akong malaking anino. Takbo! Hukom, hinila ko si Cesar nang makita kong lumalapit na ang anino sa amin. Narinig ko naman ang malulutong niyang mura. Hindi ko na yun pinansin dahil nadala na rin ako sa takot. Biglang may nakita akong bahay at agad kong tinangay si Cesar papasok doon. Ramdam ko ang pagpigil niya sa akin pero nanalo pa rin ang lakas ko. Saktong hindi sarado ang pinto kaya pumasok agad ako at pinapasok ko din si Cesar. Hingal na hingal akong lumingon sa kanya. Itinapat ko ang flashlight sa kanya at napansin ko ang kanyang pamumutla. Napakunot ako noon, Hukom, at tinaasan ko siya ng kilay. Ano? Ligtas tayo dito. Nasa loob na tayo ng bahay. Hindi ko alam kung bakit bukas to eh. Nakalimutan ko na din kumatok kasi nagmamadali tayo. Pero mukhang wala namang tao. Walang ilaw sa loob. Abandonado ba tong bahay na to? Medyo may kalakihan pa naman. Lara, alam mo ba kung nasaan tayo? Nasaan? Nasa isang bahay. Nasa pamanang bahay tayo. Teka, ano? Ito yun? Nakarating tayo dito! Bakit parang ang saya mo? Dinala mo sarili natin sa kapahamakan, no? Bakit? May pahamak ba? At yung kaninang humahabol sa atin, parang mabangis yun na hayop eh. Walang aswang yung tulad ng sinasabi mo. Meron, nakita ng dalawang mata ko. Kailangan ba talagang sumigaw, Cesar, ha? Oo, dahil punong-puno na ako sa mga kagagawan mo. Palagi ka na lang nagdedesisyon na hindi ginagamit yung utak mo eh. Sumusulong ka nang hindi mo alam kung may laban ka. Eh bakit ka ba sumama? Pinilit ba kitang sumama? Hindi naman, di ba? Ikaw ang nagtulak sa sarili mong sumama sa akin. Diyos ko naman, Lara. Dahil nag-aalala ako. Eh di wag kang mag-alala. Umuwi ka kung gusto mo. Uuwi ako kung gusto ko. Hukom, tumalikod ako sa kanya nang mabigat ang dibdib. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng matinding galit. Masyadong sarado ang isipan ko sa ganitong sitwasyon. Naglakad ako papasok at sinuri ang bahay. Base sa struktura at disenyo, mukhang itinayo ito nung panahon pa ng Kastila. Namangha ako sa mga nakikita ko at papunta na sana ako sa kusina nang biglang napansin kong bahagyang bukas ang isang kwarto. Dahan-dahan akong pumasok doon at napansin na may isang kuna sa loob nito. Paglapit ko, kinilabutan ako dahil sa linis nito para bang may palaging nag-aayos nito. Biglang may naramdaman akong presensya ng tao sa likod ko. Gulat akong lumingon at nakita ko si Cesar na hinihintay ako sa may pinto. Ano, hindi ka pa ba tapos? Oh, bakit hindi ka pa umuwi? Dalihan mo na dyan. Kung tapos ka na, umuwi na tayo. Lumalalim na din yung gabi. Pagod na ako makipagbangayan sa'yo. Ay, tingnan mo tong kuna. Parang may palaging nag-aayos eh. May nakatira ba dito? Ay, mukha nga no? Anong ginagawa niyo dito? Tao ka ba? Ano ba yan? Oo naman, tao si nanay. Ay, pasensya na po, nay. Nagulat lang po kami sa iyong pagdating. Bakit kayo naparito?
Kanina po kasi may humahabol sa aming mabangis na hayop. Tumakbo kami at napunta kami dito. Sa inyo po ba tong bahay? Tuko, pasensya na po, aalis na po kami. Hindi kasi namin sinasadya eh. Hindi. Ayos lang, Iho. Pumunta lang din ako dito nang may marinig akong ingay sa loob. Hindi po sa inyo tong bahay. Hindi. Ngunit minsan nagpupunta din ako dito para bantayan itong bahay na ito. Kaano-ano niyo po ang may-ari ng bahay na to? Isa lamang akong tagapaglinis. Minsan din may pumupunta din dito yung mga nakikisilong, kaya huwag kayong mag-alala. Ayos lang. Maraming salamat po, Nanay. Ako nga po pala si Lara at siya po yung kaibigan ko, si Cesar. Ako naman si Flora. Nanay Flora, ilang taon nang hindi to dinadalaw ng may-ari? Halika kayo sa sala. Doon tayo mag-usap. Sige po. Hoy Lara, may kakaiba akong nararamdaman. Parang kakaibang titig niya sa atin. Napapraning ka lang. Anong kakaiba? Normal naman ang tingin niya para sa akin Hindi, parang... Dito muna kayo maupo, Iha. Magsisindi lang ako ng gasera. Opo, Nay. Maraming salamat po. Taga rito ba kayo? Opo. Hindi po. Sa kabilang bayan pa po kami nakatira. Naligaw lang kami dito eh. Ang layo naman ang narating ninyo. Napunta kayo dito sa dulo ng baryo. Ang totoo po niyan, pumunta kami dito dahil gusto naming kumpirmahin na mali ang mga naririnig naming mapanganib tong pamanang bahay. Ilang taon na po kayo nandito at anong masasabi po ninyo sa bahay na to? Talaga. Matagal na akong naninirahan dito. Maayos naman ang lahat. Wala naman ako naging problema. Kung ganun po, nasaan ang mga naninirahan sa bahay na to? Ang alam ko, simula nang mangyari ang insidente, naisipan ng pinamanahan ng bahay na ito na hindi na muna sila dito manirahan. Anong insidente po? Lara, kailangan na natin umuwi. Maghahating gabi na, halika na. Teka lang, hindi pa ako tapos magtanong At saka, bakit ka pa nagmamadali? Wala namang nakakatakot dito Basta, kailangan na nating umalis. Nanay Flora, maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin Uuwi na kayo kaagad. Pwede naman kayo dito matulog. Naku, hindi na po. Maraming salamat sa pag-aanyaya. Sige po, mauna na kami pasensya na po ulit sa abala. Hindi na po namin to gagawin ulit. Walang problema, Iho. Sigurado ba kayong uuwi na kayo? Ay, opo, Nanay. Lara, halika na. Aray, ano ba? Bakit ka ba nagmamadali? Teka lang. Maghahating gabi na, dalian mo. Bakit ba? Teka nga lang, sandali sabi. May nakita akong liwanag sa bandang ilalim ng kahoy kanina. Sigurado kung tamang nakita ko. Ano? Bakit hindi mo naman sinabi agad sa akin? Okay, Nanay Flora. Di sana nakita natin kung totoo ba yun o ano. Ba't kailangan mo bang alamin? Alam mo, huli ka na. Hindi itong tamang oras para magbangayan sa gitna ng hindi pamilyar na daan. Oo na, pero alam mo nang panalo ako Teka, naririnig mo ba yun, Cesar? Parang may naririnig akong pagaspas ng pakpak. Mula sa taas, Lara. Pagkasabi niya nun, napatingala kaming dalawa sa itaas at nanlaki ang mata ko nang makita ko ang isang nilalang na may malapad na pakpak. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi alam ko anong gagawin. Biglang naramdaman ko ang nanginginig at malamig na kamay ni Cesar. Mabilis ako napalingon sa kanya at wala na kaming sinayang na oras. Agad kaming tumakbo palayo sa lugar. Halos mabitawan ko na ang flashlight na dala ko dahil sa bilis ng aking takbo. Biglang narinig namin ang nakakakilabot nitong hiyaw. Kung hindi lang ako hinila ni Cesar, malamang nakaupo na ako ngayon at umiiyak dahil sa takot. Bigla akong pinagsisihan ang hindi ko pagsunod sa sinabi ni Cesar kanina. Biglang mas lumapit ang pagaspas at mawawalan na sana ako ng pag-asa na makauwi kami ng ligtas nang makita ko ang ilaw ng gasera sa may mga bahay mula sa malayo. Nabuhayan ako ng loob at mas binilisan pa namin ang takbo. Hindi nagtagal, nakaabot kami sa bahay at mabilis kaming naghiwalay ni Cesar. Pumunta siya sa kanyang bahay at ako din ay dumiretso sa amin. Mabilis kong sinara ang pinto at kasabay noon ang paglabas ni Nanay sa kanyang kwarto. O Lara, saan ka ba galing? Wala, Nay. Sa labas lang po.
Sa labas? Ngayong maghahating gabi na? Opo, marami kasi ako iniisip eh. Ay naku, Diyos kong bata ka. Delikado sa labas kapag ganitong oras. Alam mo naman na may mga kaso ngayon na nalalagay sa peligro ang buhay nila dahil sa mababangis na hayop. Teka, bakit ba parang hinahapo ka? Ano ba talagang ginawa mo? Wala po, Nay. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang ako. Siguraduhin mo lang, Lara, ha? Matanda ka na at matutunan mo sanang kumilos base sa iyong edad. Opo, Nanay. Pasensya na. O siya, sige. Matulog ka na sa kwarto mo. Kinabahan naman ako sa iyo eh. Ay, matulog ka na rin, Nay. Susunod na ako. Oo, pupunta ako ng banyo. Isarado mo ng maayos ang pinto, ha? Opo. Sige, Nay. Ay, nasaan na kaya ang halimaw na yun? Ba yung sinasabi ni Cesar na aswang? Nasundan niya ba kami? Naku, anong gagawin ko kung pumunta yun dito? Pero wala naman ako naririnig na ingay ngayon. Tama nga si Cesar. Totoong may aswang. Oh, nandiyan ka pa din. Matulog ka na. Tanghali ka na naman niya magigising bukas. Opo, Nay. Nay, baka po pala may kumatok o kahit ano. Huwag niyong pagbubuksan, ha? Anong kakatok? Sino kakatok ngayon? Wala. Sinasabi ko lang po. Ay, may ginawa ka na naman ba? Wala po. Wala, Nay. Matutulog na nga po ako eh. Namamawis akong pumunta sa aking kwarto at agad na humiga sa aking kama. Hindi mawala sa isipan ko ang nakita kong pakpak kanina. Hindi ko man naaninag ang itsura ng aswang. Alam kong nakakatakot ito. Pinilit kong matulog, ngunit hindi ako makatulog. Hukom, natatakot akong pumunta dito sa bahay yung aswang. Nagpakita na lang ang araw, hindi pa rin ako nakakatulog. Lumabas na muna ako ng kwarto at pumunta ng kusina. Nakita ko si nanay na nagluluto ng pagkain. Magsasalita na sana ako nang makita ko mula sa bintana si Cesar na mukhang wala din sa sarili. Nagpaalam muna ako kay nanay saka pumunta sa bahay niya. Ayos ka lang ba? Alam mo bang hindi ako halos nakatulog kagabi? Alam mo bang muntik na tayong mamatay, ha? Teka lang, aga pa Cesar, ito naman? Sinabi ko naman kasi sa'yo, di ba? May halimaw. Alam ko, mali ako, nagkamali ako. Pero ligtas naman tayo eh, saka hindi na tayo babalik doon. Anong ligtas? Hindi mo ba alam na ang halimaw na tulad nila may posibilidad na bumalik lalo na't ginambala natin sila? At malamang sa malamang nasundan na tayo nun. Babalik? Bakit naman babalik ang halimaw na yun sa atin? Wala tayong ginawa ah. Halimaw sila, Lara. Kailangan nila kumain ng laman ng tao o hayop para mabuhay. Teka, baka hindi... Paano kung oo? Ano gagawin mo, ha? Alam kong pagkakamali ko, Cesar. Pero sana intindihin mo din, tao lang ako, no? Hindi ako Diyos para palaging tama. Pero hindi din normal kung palagi ka nalang ganyan. Oo na, kasalanan ko na. Masaya ka na ba? Siguro kung pupunta ulit yung aswang na yun dito, ako ang una magpapatangay. O ano, masaya ka na ba? Tumulo ang aking luha, Hukom. Lahat ng bigat na aking nararamdaman ay bumuhos na. Sawa na akong tawaging palaging isip bata, bobo, tambay. Sawa na akong marinig ang lahat ng yun. Alam kong may kailangan din akong ayusin sa sarili ko. Pero ginagawa ko naman ang lahat para maging kapaki-pakinabang na tao. Sadyang hindi ko lang alam kung paano dahil masyadong napupuno ako sa mga taong nasa paligid ko na walang ibang ginawa kundi tingnan ang lahat ng pagkakamali ko. Pinahid kong luha ko saka umuwi sa bahay at nakatulog sa aking kwarto. Buong araw kinukumbinsi ako ni nanay na lumabas at kumain pero wala akong gana. Kahit si Cesar nanghingi ng tawad sa akin pero hindi ko siya hinarap. Pagdating ng gabi, naririnig ko pa rin ang boses ni Cesar sa sala kaya hindi muna ako lumabas kahit gusto ko nang uminom ng tubig. Ngunit nang umabot na ng halos 1 oras, napatayo na lang ako sa higaan at lumabas para uminom. Oh anak, mabuti't lumabas ka na. Ano na naman bang ginagawa mo sa buhay mo? Tita, ayos lang po ba kung ako munang kakausap kay Lara? Bakit? Nag-away ba kayo? Kaya siya nagkakaganyan? May hindi lang po pagkakaintindihan. O siya, sige. Ay teka, yung sinampay ko sa labas nakalimutan kong kunin.
Nahamugan na yun eh. Sandali lang iho ha, Lara. Ikaw, kumain ka na. Opo, Nay. Lara, sana mapatawad mo ako nadala lang ako ng emosyon ko kanina eh. Ayoko kitang kausapin. Lara, patawarin mo na ako. Pasensya na. Alam mo, ayoko nang marinig niyang paghingi mo ng tawad at gusto ko nang magpahinga. Teka, ano yung naririnig kong pagaspas ng pakpak? Hindi. Baka guni-guni lang natin. Halimaw! Nay! Si Nanay Cesar! Diyos ko! Nay! Bitawan mong nanay ko! Nagmamakaawa ako! Huwag mo sasaktan ng nanay ko! Lara, may asin ako dito at bawang. Itapon natin sa aswang bago nito matangay ang nanay mo. Anak! Tama na! Nasasaktan ng nanay ko! Layuan mo ang nanay ko! Lumayo ka! Bigyan mo pa ako ng bawang at asin, Cesar! Lara, ito! Damihan mo ba? Mukhang tumatalab to dahil binibitaw na niyang nanay mo. Umalis ka! Wala kaming kasalanan sa'yo! Umalis ka! Umalis na siya. Wala nang aswang. Nay! Anak! Nay! May dugo yung tagiliran niyo. Cesar, anong gagawin ko? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Magtawag ka na ng masasakyan natin. Ako nang bahala sa kanya. Susubukan ko siyang gawan ng paunang lunas. Salamat. Kasalanan ko to eh. Kung hindi ako nagpumilit. Kailangan na natin kumilos, Lara. Maraming nawawalang dugo sa iyong nanay. Oo. Diyos ko. Huwag niyo mo pamabayaan ang nanay ko. Hukom, mabilis akong tumakbo papunta sa kabilang eskinita. Medyo may kalayuan ito. Sarado na ang mga gasera sa kanilang bahay. At alam kong natutulog na sila, ngunit nagpumilit pa rin ako dahil desperado na akong iligtas si nanay. Kumatok ako sa mga bahay hanggang magbukas sa akin si Aling Dalia, ang kaibigan ni nanay. Sinabi ko sa kanyang kailangan namin ng tulong. Agad naman niyang tinawag ang kanyang asawa at tinulungan kami papunta sa ospital. Pagdating namin doon, naghintay kami sa labas hanggang sa dumating ang doktor. Sinabi niya sa amin na ayos lang si nanay, pero hindi pa siya nagigising at pinuri din niya ang gumawa ng paunang lunas dahil hindi gaanong naging kritikal ang kalagayan niya. Tinanong kami ni Aling Dalia kung anong nangyari, pero hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang takot. Si Cesar muna ang nakipag-usap sa kanila. Kalaunan, umuwi din muna sina Aling Delia at saka lumapit sa akin si Cesar. Hindi ko muna sinabi sa kanila ang totoong nangyari, Lara. Mas lalong magiging malaki ang gulo kung sinabi kong totoo eh. Kasalanan ko ang lahat. Lara, nangyari na. Wala nang silbi kung sisisihin mong sarili mo. Napakatanga ko kasi. Dahil sa akin, halos mamatay na si nanay. Wala na nga si tatay yan dahil sa akin din. Pati ba naman ang nanay ko? Lara, hindi totoo yan. Aksidente ang nangyari kay Tito Manuel. Hindi, Cesar. Alam mo kasi nandun ka. Nang dahil sa akin, nadaganan si tatay ng malaking kahoy. Kung sana sumunod ako sa kanila kaagad ng bagyong yun, edi sana buhay pa siya ngayon. Napakatanga ko talaga. Hindi, nagkakamali ka. Kung naririnig ka ngayon ng tatay mo, paniguradong sasawayin ka din niya. Mahal na mahal ka niya at ayaw kanyang nasasaktan. Ako naman na may kasalanan kung bakit ako nasasaktan eh. Shh, tahan na ha. Ligtas na si tita. Ligtas ng nanay mo. Cesar, hindi ko mapapalampas ang ginawa ng aswang na yun sa nanay ko. Teka, anong ibig mo sabihin? Haharapin ko siya. Kung sino man yung halimaw na yun. Teka, ano? Bakit naman? Alam kong hindi yung titigil sa paggagambala sa atin at sa ibang mga tao dito sa baryo. Kung hindi ko to susolusyonan, mas maraming taong madadamay. Pero anong laban mo sa aswang na yun? Hindi ko alam. Pero naniniwala ako sa tulong ng Diyos. May magliligtas sa akin. Lara. Alam ko nag-aalala ka sa kaligtasan ko, Cesar. Pero alam mo din ang katotohanan, mas maraming masasaktan. Sige na nga, tutulong ako. Ha? Hindi na. Ako nagsimula nito. Anong hindi na? Pareho tayong nandun nung gabing yun at alam mong kailangan mo din ng tulong, no?
Pero hindi ko kayang pati ikaw malalagay sa kapahamakan. At anong gusto mo? Manatili ako at hindi ka isipin? Ilang taon na tayong magkaibigan, Lara. Para na tayong magkapatid kaya tutulong ako sa'yo sa ayaw mo't sa gusto. Salamat, Cesar. Hindi man ako pinapalad sa buhay ko. Pinalad naman ako sa kaibigan. Maraming salamat din sa pagligtas mo kay nanay. Walang anuman. Lahat ng yan natutunan ko kay tatay. Kung nandito nga lang siya, panigurado matutulungan niya tayo eh. Pero huwag kang mag-alala. May nalalaman din akong pangontra para sa mga aswang. Ngumiti ako, saka tinapik niya ako sa balikat. Pumasok na ako sa kwarto ni nanay nung sinabi ng mga doktor na pwede na siyang kausapin. Naiiyak pa rin ako habang tinitingnan ang kanyang kalagayan. Pero ilang ulit akong sinabihan ni Cesar na gagaling na siya, kaya kumalma na ako. Binantayan lang muna namin si nanay hanggang sa dumating si Aling Dahlia. Nang hingi ako ng tulong sa kanya at nagsinungaling akong maghahanap ako ng trabaho para may ibang gastos sa bayarin sa ospital. Nagbigay naman ng kaunting tulong si Aling Dahlia at laking pasasalamat ko sa kanyang binigay. Umalis na kami sa ospital ng dapit hapon. Pagdating namin sa bahay, agad kaming naghanda. Pagkatapos naming magdala ng mga pwede naming gamitin, nagplano na kami ni Cesar. May dala din ako ditong asin at bawang. Ikaw? Meron din ako. Kailangan din natin ng sandata, Lara. Itong kutsilyo, pwede mo din itong magamit. Kutsilyo? Oo, para lang naman to kung sakaling kailanganin mo talaga. Pandepensa. Sige, teka lang. Alam ko palang gumamit ng tirador. Pwede kong gamitin yun. Ay, oo nga pala. Ang hilig mo nga palang manghuli ng ibon noon. Noon pa yon. Yan na yun? Kailangan natin mag-ipon ng bato. Oo, sige maghanap muna tayo. Malapit na maggabi. Huwag kang mag-alala, makakaya natin to. Teka, ano yung nakikita kong parang maliit na ilaw? Parang galing ito sa bato. May ganitong klaseng bato pala? Lara, anong ginagawa mo dyan? Tingnan mo, may nahanap akong bato, kumikinang. Talaga? Ay, hala, oo nga. Parang yung kwento sa akin ni tatay noon. Anong kinuwento niya sa'yo? Nung bata ko, sinabi ni tatay na may diwata daw dito sa ating baryo noon. Siya yung nagbibigay ng balanse sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang perlas. Pero isang araw daw nawala na lang yung diwata kasi nawala din sa kanyang kamay yung mga perlas. Talaga? Totoo pala ang mga diwata? Yan ang sabi ng tatay ko. Hindi din ako sigurado. Pero base sa sinabi niya sa akin na itsura ng perlas na yon, parang katulad niyan. Talaga? Pero bato lang naman to. Kaya nga, parang katulad lang din naman ang sinabi ko, di ba? Ang bilis mo na ngayon maniwala. Ewan ko sa'yo. Ito yung mga napulot ko ding bato. Ano, halika na? Kaya natin to. Para kay nanay at sa lahat ng tao sa baryong ito. Basta tandaan mo, palagi mo akong kasama, Lara, ha? Nandito lang ako. Salamat, Cesar. Ang swerte ko sa'yo. Sabi ko na nga, di ba? Parang kapatid mo na ako. Hukom, tumango ako sa kanya at ngumiti. Nagsimula na kaming maglakbay papunta sa kung saan una kaming hinabol ng aswang nung isang gabi. Nang makarating kami doon, tahimik na kapaligiran ang bumungad sa amin. Tanging ihip lamang ng malamig na hangin ang sumalubong sa amin. Inikot ko ang aking mata sa buong paligid at wala kaming nakitang kahit anong kakaiba. Mahigpit kong hinawakan ang aking tirador, handang gamitin ito kapag kailangan. Pagkatapos ay humarap ako kay Cesar. Pareho kaming nagkatinginan at hindi namin alam kung anong gagawin. Lumalalim na ang gabi, hindi pa rin nagpapakita ang aswang. Sa tingin mo ba, namatay dahil sa asin at bawang ang aswang? Ha? Hindi. Hindi sila agad namamatay dahil sa asin o bawang. Nasasaktan lang sila. Kung ganun, bakit hindi pa siya sumusugod sa atin? Hindi ko din alam eh. Ang totoo, Lara, kakaiba yung takot sa puso ko ngayon. Parang may mangyayaring... Lara! Teka, Cesar. Hindi ko alam kung tama bang naririnig ko pero parang may tumatawag sa akin pangalan eh. Sa banda ron? Ano? Anong tumatawag? Wala naman ah. Lara, tulungan mo ko. Boses ng babae, Cesar. Nangihingi siya ng tulong.
Lara, teka lang. Saan ka pupunta? Baka mali ka nang naririnig. Hindi, yung boses niya. Para siya nahihirapan. Teka lang. Teka! Dito nanggagaling yung boses. Sa bahay na to? Ito yung pamanang bahay. Oo nga, pero hindi ko kayang baliwalayin ng boses, Cesar. Iba ang kutob ko. Hindi nakakatakot. Lara, nasa baba ako. Ang boses, sabi niya nasa baba siya. Pero saan banda? Kailangan nating pumasok. Teka lang, Lara, ha? Sigurado ka bang babalik tayo dito? Baka pagalitan na tayo ni Aling Flora. Pero paano kung may nangangailangan talaga sa atin ng tulong? Sige, pero maging maingat tayo, ha? Ayoko mas lalong lumaking problema natin. Salamat, Cesar. Dahan-dahan lang. Mukhang bukas ulit ang pinto nila. Sige, ako nang bahala sa likod mo. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo din ng tulong, ha? Oo, sige. Saan baba? Teka, ano yun? Parang isang ilaw. Yun ba ang sinasabi ni Cesar nung isang gabi na nakita niya? Doon ba nanggagaling ang boses? Hukom, sinundan ko ang bagay na nagliliwanag na nakita ko sa may kahoy. Pagdating ko doon, wala akong nakitang daan papasok. Napabuntong hininga na lang ako at hinawakan ng pader nang bigla itong nayanig. Nanlaki ang mga mata ko at lumingon ako kay Cesar. Gulat siyang tumingin sa nadiskubre ko. Dahan-dahan ko yung binuksan at nakita naming sa likod ng pader meron pang isang kwarto. Naglakad kami papasok at pagliko namin, nagulat kaming pareho nang biglang may makita kaming isang dalagang nakatali sa kadena. Nagliliwanag ang kanyang katawan pero nanghihina na siya. Anong klaseng tao ang nakikita ko? Isang diwata yan. Lara, totoo nga. Isa siyang diwata. Diwata? Ako nga. Isa nga akong diwata. Ako si Miraya. Hindi ako makapaniwala. May diwata sa pamanang bahay. Ako ang diwatang tagapag-alaga ng kalikasan. Ngunit hindi ko na ito nagagawa sapagkat kinuha sa akin ang aking kapangyarihan. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Isang aswang ang aking nakalaban noon at dahil sa kanyang kasakiman sa kadiliman, kinuha niya ang aking perlas, ang pinagmumula ng aking lakas. Kung kaya, araw-araw nanghihingi ako ng tulong sa mga tao ngunit lahat sila'y takot na sundan ang aking boses. Ang iba'y nabigo. Ikaw lamang ang may lakas ng loob na matuntun ako sa kinalalagyan ko. Maraming salamat, Lara. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko gulat pa din ako. Aming diwata. Kailangan ka po namin pakawalan naming diwata. Buhay pa din po yung aswang na kumalaban sa inyo at hindi po kayo ligtas dito. Oo nga po. Halika, Cesar. Magtulong tayong kalasin ng kadena. Maraming salamat sa inyo. Napakasama naman ng halimaw na yun. Biktima lamang din siya ng kasamaan. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Bago pa man siya naging isang halimaw, isa siyang mabait na tao. Ngunit dahil sa isang insidente, nagawa niya akong talunin at kuhanin ang aking perlas upang dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ano po nangyari? Hindi po namin matanggal yung kadena. Masyado tong makapal. Wala na din akong sapat na lakas upang pakawalan ng aking sarili. Kailangan maibalik sa akin ang aking perlas. Ang kanya daw perlas. At teka, Cesar! Lara, nararamdaman ko. May nararamdaman ako sa'yo. Po? Ano po yun? Nararamdaman kong malapit sa akin ngayon ang aking perlas. Tama. Ito po ba? Ito po ba yung perlas? Saan mo ito natagpuan? Ito nga ang aking hinahanap. Tama nga ang yung sinabi, Cesar. Perlas nga to ng diwata. Ito po, mahal na diwata. Ngunit, nasa kamay ito ng aswang. Paanong napunta ito sa inyo? Kagabi po sinugod kami ng aswang sa aming bahay at sinaktan po ang aking nanay. Nakita ko to sa labas kung saan niya muntik tangayin ang aking nanay. Ang iyong nanay? Si Rosita? Opo. Paano niyo nalaman ang aming pangalan? Sapagkat alam ko ang lahat ng tao dito sa aking kalupaan. Ngunit bakit kayo pinuntahan ng aswang? May nagawa ba kayo sa kanya para pagtuunan niya kayo ng interes? Wala kaming ginawa.
Pumunta lang kami dito kahapon tapos pag uwi namin, sinugod kami ng aswang. Mukhang may ginawa tayong hindi natin alam na ikagagalit niya. Huwag kayong mag-alala. Dahil ako'y inyong tinulungan, ibabalik ko ang inyong mabuting loob. Talaga po? Maraming salamat po aming diwata. Walang anuman. Ngunit kinakailangan ko munang magpalakas gamit itong aking perlas. Opo aming diwata, wala pong problema. Hukom, ngumiti siya sa amin saka lumapit ako kay Cesar. Nakita naming dalawa kung paano lumutang sa ere ang perlas at binuo ng liwanag ang diwata. Pumikit si Miraya at nagsimulang sumalin sa kanyang katawan ang kapangyarihan. Naghintay lang kami doon, pero hindi nagtagal, biglang may narinig akong ingay ng isang sanggol. Nagpantig ang aking tenga saka lumingon kay Cesar. Mukhang naririnig niya ngayon ang naririnig ko. Lumingon ako sa likod at maglalakad na sana nang tigilan ako ni Cesar. Uy, saan ka pupunta? Hindi ba gising ang diwata? May naririnig akong iyak ng sanggol eh. Baka kailangan din niya ng tulong. Pero... Wala na tayong dapat sayangin na oras pa, Cesar. Alam mo kung gaano ka-misteryoso ang pamanang bahay na ito. Sige, basta dalhin mo yung tirador. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo magagalaw ngayon ng aswang dahil may diwata na tayo na tutulong sa atin. Sige, mukhang matagal pa bago magising ang diwata eh. Dito ko naririnig yung boses. Isarado mo lang muna ang pintuan na pinasukan natin. Oo, nakasarado na. Teka, hindi ba ito yung kwarto kung saan merong kuna? Bakit biglang merong sanggol? Hindi ko rin alam pero kung sanggol lang nandito, kailangan din siyang iligtas. Kung sa bagay, isa din sa mga madalas kainin ng aswang ay mga bata. Tama, pero alam mo bang hindi ko alam kung anong atraso natin sa aswang? Bakit siya sumugod sa atin kagabi? Hindi ko din alam. Buksan mo ng pinto. Hanapin na natin yung sanggol. Sige, eto ang kuna. Pero teka, wala dito ang sanggol. Saan yung naririnig natin kanina? Ayun, may naririnig ulit ako, Lara. Pero teka lang ha. Ayun, nakatalikod yung sanggol. Anong ginagawa niya dun sa sulok? Teka lang, Lara. Bakit? Anong problema? Masama ang kutob ko. Malakas ang tibok ng puso ko. Ano? Bakit naman? Kailangan natin siyang tulungan. Baka kasi hinahanap na siya ng kanyang nanay. Mukhang hindi siya totoong sanggol. Anong ibig mo sabihin? Nakita mo ba yung ginagawa niya? Hindi siya umiiyak. Naglalaro siya doon. Pero yung boses umiiyak. Hindi ba nakakapangilabot? Hindi kita maintindihan. Alam mo, kung sanggol ang panghihinalaan mo ng masama, mali ka. May naririnig akong yabag. Kailangan nating lumabas dito. Baka si Aling Flora yon. Teka lang, kailangan nating... Ha? Nasaan na yung bata? Nasaan na yung sanggol, Cesar? Sinabi ko na sa'yo hindi yun bata. Ano? Sinong nandyan? Teka, kayo ba ito, Cesar? Lara, anong ginagawa niyo ulit dito? May naiwan lang po kami, Aling Flora. Pasensya na po. Opo. May kinuha lang po kami. Teka, ano po nangyari sa inyo, Aling Flora? Bakit parang nasunog ang balat nyo? Tingnan yung kanang kamay nyo, oh. Ito, wala ito. Napaso lamang ako nito kanina nung nagluluto ako. Ganun po ba? Pasensya na po ulit, Nanay Flora, may napansin ka ba ditong... Gabi na po. Kailangan na naming umuwi, Aling Flora. Ano? Pero Cesar... Kailangan na nating umalis. Hukom, hinila niya ako palabas ng bahay. Hindi na ulit ako nakapagpaalam kay Nanay Flora. Pero bago kami lumabas, hindi ako sigurado kung tama ang nakita kong ngumiti siya. Naiinis akong huminto at pinaharap sa akin si Cesar. Nakita niya ang galit sa aking mga mata. Kanina pa ako naguguluhan sa palagi niyang pagpapauwi sa akin. Alam niya kung anong pinunta namin dito pero palagi niyang iniisip ang umuwi. Hinila ko ang kamay ko sa kanyang pagkakahawak. Sa mga oras na to, Hukom, alam kong hindi na ako ang mali. Lalapit na ulit sana siya sa akin pero umatras ako. Ano ba problema mo? Bakit ba uwing-uwi ka? Alam mo naman ang pinunta natin, di ba? At saka nandun sa loob ang diwata. Gusto kitang iligtas. Iligtas saan? Wala pa ang aswang, di ba? Kanino mo ko ililigtas?
Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag, pero itong langis na hawak ko, kumukulo to tuwing malapit tayo kay Aling Flora. Ano naman ang problema mo dun? Ibig sabihin nun, isa siyang aswang. Ano? Si Nanay Flora? Pero tao siya. Paano? Kayang magbalat kayo ng isang aswang, Lara. Hindi lahat ng nakikita mo sa panlabas, totoo. Hindi. Tao si Nanay Flora. Inisip ko nga din siyang iligtas laban sa aswang eh. Hindi mo siya ililigtas dahil isa siyang aswang. Paano? Naguguluhan ako. Alam ko naguguluhan ka, pero kailangan mo maniwala sa akin. Teka Cesar, naririnig ko ulit yung sanggol. Mas malakas yung iyak niya ngayon. Lara, teka lang! Huwag kang babalik doon, Lara! Hindi ko kayang iwanan yung sanggol sa loob. Kung totoo mga aswang si Nanay Flora, handa akong harapin siya. Pero hindi ako naniniwala. Manang Flora! May naririnig akong ingay! Manang Flora? Oh, Iha, bumalik ka. Ano pong ginagawa niyo? Bakit kayo may hawak na ulo ng isang kambing? Ano pong ginawa niyo? Ito ba? Kailangan kong pakainin ng aking anak. Ha? Anak? Sino? Teka, ang sanggol? Nakita mo na pala siya. Nilapag niya ang ulo ng kambing. Ang dugo mula sa ulo nito ay tumutulo sa sahig. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Naging pula ang mga mata niya. Nangatog ako sa takot at dahan-dahang umatras. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun, Hukom. Masyado akong gulat sa mga nakikita ko. Malapit na siya sa akin nang makita ko ang kanang kamay niya na may hawak na malaking kahoy. Nanlaki ang mata ko at tatakbo na sana palabas nang dumapo sa ulo ko ang matigas na kahoy. Napahiyaw ako sa sakit at agad na nandilim ang aking paningin. Nanghihina akong gumapang palabas ng bahay pero isang palo pa ulit ang naramdaman ko sa likod ko at tuluyan na nga akong nawalan ng malay. Nagising akong masakit ang ulo ko at katawan. Malabo pa ang paningin ko. May naririnig ako sa tabi ko na ingay na parang naglalarong bata. Nasaan ako? Katawan ko, nakatali dito sa higaan. Tulong! Teka, ano itong nasa sahig? Ang sanggol! Kumakain siya ng laman ng hayop. Tama si Cesar. Hindi taong naninirahan sa bahay na to. Tulong! Aming mahal na diwata, tulungan mo ako! Lara! Lara! Cesar! Cesar, nandito ako! Ang sanggol! Tinitingnan niya ako, Cesar! Baka ako susunod niya kakainin! Hintayin mo ako, Lara! Huwag kang mag-alala! Nandito kami para tumulong! Lumalapit sa akin ang sanggol, Cesar! Nakakatakot ang itsura niya! Diwatang Miraya! Hindi ko mabuksan ang pinto! Hayaan mo kung tulungan kita. Natanggal ko na ang kadena sa loob. Pwede na tayong pumasok. Lara! Lara! Lumayo ka sa kanyang tiyanak ka! Cesar, mag-iingat ka! Sinasabi ko na nga bang hindi ka totoong sanggol? Isa ka rin palang halimaw! Ako na ang bahala sa kanya, Cesar. Tulungan mo si Lara. Sige, maraming salamat aming diwata. Huwag ka nang umiyak, Lara. Ligtas ka na. Teka yung noo mo, may dugo. Hinampas ako kanina ni Nanay Flora. Tama ka ulit sa'yo sinabi sa akin. Patawarin mo ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Nagpapasalamat ako at ligtas ka. Ako din nag-alala sa'yo. Nakala ko matatakay ka din ng aswang. Nung lalapit na ako sa'yo, biglang napunta ako sa silid kung nasan yung diwata. Tinulungan niya akong papuntahin sa silid kung nasan siya para hindi ako matangay ng aswang. Pagkatapos naming malaman kung nasan ka, kinuha namin yung tamang tiyempo para pumunta dito at iligtas ka. Maraming salamat sa inyo. Utang ko ang buhay ko. Wala nang tali sa katawan mo. Ano, kaya mo bang tumayo at maglakad? Hindi ko kaya. Ang sakit ng katawan ko. Kung ganun... Cesar! Sa likod mo! Agad na lumingon sa likod si Cesar at nakita naming tumalon papunta sa kanya ang tiyanak, ngunit bago pa man ito makalapit, inilabas ni Cesar ang kanyang patalim at agad itong isinaksak sa dibdib ng nilalang. Naglabas ito ng itim na dugo at mahinang umiyak na parang bata.
Nagpupumiglas pa ito bago tuluyang nawalan ng hininga. Nanindig ang balahibo ko nang makita kong wala na itong buhay. Ang una kong inisip ay si Nanay Flora. Alam kong hindi niya ito palalampasin, lalo na't wala na ang kanyang anak. Binitiwan ni Cesar ang tiyanak at lumapit naman si Miraya. Hinawakan nito ang nilalang at unti-unti itong naging abo. Itatayo na sana ako ni Cesar nang biglang may narinig kaming hiyaw ng aswang. Kasunod nito ay ang unti-unting paglapit ng mabibilis na yabag. Ang aswang! Ang aswang yan! Kailangan na nating umalis dito! Pero yan lang ang tanging daan. Humawa kayo sa akin. Makakalabas tayo dito. Ang aking anak! Nanay Flora! Nasaan na tayo? Nasa tabi ng sapa. Lara, malaki ang sugat sa iyong ulo at meron kang bali sa likod. Hayaan mo kung tulungan kita. Aray, maraming salamat po. Nararamdaman mo bang hindi na sumasakit ang iyong katawan? Opo, ang galing. Makapangyarihan talaga ang diwata. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman. Dinala ko kayo dito dahil alam kong mas ligtas kayo. Lara, Cesar, dahil sa ating ginawa, mas lalong magagalit ang aswang. Kung kaya't kailangan ko siyang harapin at talunin dahil kung hindi, maraming tao ang madadamay. Ha? Kayo lang po? Paano kung kailangan nyo ng tulong namin? Huwag kang mag-alala, Lara. Bumalik na sa akin ang perlas at ang aking lakas. Pero bakit ang iyong liwanag ay hindi pa din bumabalik? Ano nangyayari sa aming diwata? Napansin mo pala, hindi ko inaasahan. Hindi pa din bumabalik ang aking lakas sapagkat kailangan ko ng buong araw bago bumalik ang lahat. Ngunit huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ang mga tao. Pero nag-aalala kami aming diwata. Tama si Lara, malakas ang aswang at nakaya niyang kunin sa iyo ang perlas. Kaya paano pa kaya ngayong nanghihina pa kayo? May hindi ako sinasabi sa inyo. Ano po yun? Parte ako kung bakit siya nagkaganyan. Kung bakit siya umalis sa bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang at bumalik bilang isang halimaw. Teka, siyang may-ari ng pamanang bahay? Iba yung sinabi niya. Sinabi niyang binabantayan lang niya yung bahay na yun at pagmamayari yun ng ibang pamilya. Nagsinungaling siya upang marami siyang mabiktima ng mga tao. Siya ang tagapagmana ng bahay at nandito siya para maghiganti sa mga tao. Ha? Bakit? Anong ginawa ng mga tao sa kanya? Siya pa nga ang nananakit eh. Mukhang maiintindihan niyo ang ating pinag-uusapan kung magsisimula ako sa pinagmula ng lahat. Handa po kaming makinig aming diwata. Si Flora ay anak sa labas ng kanyang ina at dahil doon, pinalaya siya ng pangalawa niyang ama nung malaki na siya. Nanirahan siya sa kalye, nangihingi ng mga pagkain sa labas, hanggang sa nabuntis siya at hindi din siya pinanindigan ng ama nito. Nanghingi siya ng tulong sa kanyang mga magulang ngunit hindi siya tinulungan. Mag-isang iniluwal ni Flora ang kanyang anak, ngunit kalaunan, nagkasakit ito. Walang tumulong sa kanya sapagkat marami siyang pinagkakautangan. Kahit ang kanyang mga magulang ay hindi tumulong. Hanggang sa umabot na ang oras ng pagkamatay ng kanyang anak. Nangyari yun nang may mga taong nagsamantala muli sa kanya at binugbog siya. Kasabay nun ay ang pagkamatay ng kanyang anak. Binala kong tulungan sila ngunit huli na ang lahat. Huli na ako. At sinumpa niya lahat ng mga tao sa baryong ito at umalis kasama ang kanyang patay na anak. Ilang buwan ang nakalipas at bumalik siya. Nung naramdaman ko ang kanyang presensya, alam kong puno ng kadiliman ang kanyang kaluluwa. Pinatay niya ang kanyang mga magulang at kinulong niya ako. Papatayin na sana niya ako ngunit ginamit ko ang natitira kong lakas upang linlangin siya at hindi na ako muling mahanap. Nakakaawa ang kanyang naging karanasan. Ngunit hindi yun rason upang idamay niya ang ibang mga tao. Pero isang malaking tanong ang nasa isip ko ngayon. Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit ngayon lang siya nanggagambala sa mga tao sa ating baryo? Patawarin mo ko, Cesar, ngunit hindi ko makakayang sabihin ito ngayon sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Anong kailangan naming malaman? Kailangan ko nang umalis.
Nararamdaman ko ang presensya ni Flora. Dito lamang kayo upang hindi malagay sa peligro ang inyong buhay. Teka lang, aming diwata! Naglaho na siya sa kadiliman. Bakit hindi niya sinabi sa atin ang importanteng impormasyon na yun? At bakit pasamahan ko tungkol dito? Bakit? Anong iniisip mo, Cesar? Ang iniisip ko ngayon, yung tatay ko. Ayokong isipin pero baka nandito siya at nagsisinungaling lang siya na pupunta siya sa ibang bayan. Ano? Bakit mo naman nasabi yan? Paano? Kasi matagal ko nang napapansin na balisa siya. Nung una, akala ko dahil lang to sa kanyang mga ginagamot na mga tao. Pero ngayon ko lang nakonekta ang lahat. Yung tatay ko ang pwedeng magligtas sa lahat ng mga tao rito sa baryo. Siya ang dahilan kung bakit hindi nakakarating ang aswang sa atin para saktan tayo. Ang ibig mong sabihin, maaaring may masamang nangyari sa kanya? Nako, kailangan natin bumalik sa pamanang bahay. Maaaring nandun si tatay. Sige, halika. Pero kailangan na nating isipin kung paano tayo magiging maingat. Ginalit natin ang aswang kaya malaki ang posibilidad na may mangyari sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Sige. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanginginig ang katawan ko. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya, Lara. Wala mangyayaring masama sa kanya, Cesar. Tutulungan kita. Magtutulungan tayong iligtas ang tatay mo. Ang una nating dapat isipin ay kung anong gagawin natin kapag makaharap na natin ang aswang. Pwede natin gamitin ang lahat ng pangontra sa aswang. Asin, bawang. Tama, sige. Kahit anong mangyari, nandito tayo para sa isa't isa. Makakaya natin to. Naniniwala din akong matatalo ng diwata ang aswang. Hukom, tumango siya sa akin at nagsimula na kaming maglakbay pabalik sa pamanang bahay. Sa totoo lang, hindi namin alam kung anong daan papunta ron at parang umiikot lang kami. Hihinto na sana kami nang biglang may narinig kaming hiyaw ng isang babae. Agad kaming nagkatinginan at tumakbo papunta sa sigaw na aming narinig. Dumagundong ang aking puso. Lihim na nagdadasal na walang nangyaring masama sa diwata. Pagdating namin sa pinanggalingan ng sigaw, pareho kaming napahinto at nanlaki ang mga mata nang makita ang diwata na duguan at wala ng liwanag ang katawan. Nanghihina siya habang nasa harap ni Nanay Flora. Ang mga matay nanlilisik kasabay ng pagaspas ng kanyang pakpak. Pinatay niyo ang aking anak! Ang natatanging anak ko! Flora, tama na. Tigilan mo na ito. Ano? Tigilan! Pagkatapos yung gawin niyo sa aking anak, hindi ko papalagpasin ang ginawa mo! Walang makakaalis sa gubat na ito ng buhay! Walang patutunguhan ng iyong galit, Flora. Anong karapatan mong sabihin sa akin yan pagkatapos ng lahat ng naranasan ko? Napakahirap ng aking pinagdaanan. Walang araw na hindi umuusbong ang galit sa aking puso. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi sapat ang patawad. Walang makakapantay sa lahat ng paghihirap na tiniis ko. Buhay kapalit ang buhay! Papatayin niya ang diwata, Cesar. Kailangan may gawin tayo. Hindi siya dapat mamatay. Kuhanin mo lahat ng asin at bawang na dala natin. Sabay nating itapon sa kanya bago pa niya magawa ang kanyang plano. Heto, pagbilang ng 3, lalabas tayo. Oo, sige. Handa na ako. 1. Miraya, ikaw ang unang mawawala. May gusto ka bang sabihin bago ka mamatay? Pakawalan mo ang taong bihag mo. Ang albularyo, sa pagkakaalam ko, anak nito ang lalaking kasama ni Lara, ang dalagang naglakas ng loob na pasukin ang aking lungga! Wala silang kasalanan sa'yo. Huwag mo silang idamay. Hindi ito nababase sa kung sino ang nagambala sa akin. Lahat ng taong gusto kong patayin, papatayin ko! At ang albularyo, hindi din magtatagal, mawawala na din siya ng buhay. Siya ang matagal nang sagabal sa aking plano kaya marapat lang na mamatay siya! Ang tatay ko! Sabudin na lang tatay ko! Cesar! Hindi ko na napigilan si Cesar nang bigla siyang sumugod sa aswang. Agad kong sinabuyan ng asin ang aswang bago pa man niya masaktan si Cesar. Ang matatalas nitong kuko na lalapat sana sa tiyan ni Cesar ay biglang umatras nang dumapo ang asin at bawang sa kanyang balat.
Napahiyaw siya sa sakit at agad na napaatras. Tumingin ako kay Cesar at siya naman ang nagtapon ng asin at bawang. Mas lalong humiyaw ang aswang. Nakita namin kung paano parang nasunog ang kanyang balat. Bigla kong naalala ang sunog sa kanyang kamay. Yun pa lang, isa na yung pahiwatig na siya ang halimaw na nanakit sa aking nanay. Bigla itong lumipad at naglaho. Aming diwata, nagdudugo ang iyong dibdib. Nandito kayo. Sinundan niyo pa din ako. Hindi namin makakayang ikaw lamang ang haharap sa kanya. Patawarin mo ako, Cesar, dahil hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa iyong tatay. Nagkausap kami noon at sinabi niyang ayaw niyang malaman mo. Matagal na sana ako nakawala sa aking kadena kung nahanap lang niya ang perlas ko, ngunit kayo ang unang nakatagpo. Ang tatay ko, nasan siya? Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit hindi maganda ang kanyang kalagayan. Niligtas ko siya kanina at nilagay sa silid kung saan niyo ko unang nakita. Ligtas siya doon. Hindi ko na napagaling ang kanyang sugat sapagkat wala na akong lakas. Nawawala na ang iyong liwanag, Diwata. Nararamdaman ko ang labis na panghihina ng aking katawan, Lara. Kailangan kong bumalik sa aking kaharian. Ngunit natatakot akong iwanan kayo dito. Kung yun na makakapagligtas sa iyo, kailangan niyo pong bumalik. Kailangan ko pa ding tumulong. Pero wala na po kayong lakas. Sa pamamagitan nitong aking mahiwagang espada. Mahiwagang espada? Ito ang makapangyarihang espada na makakatulong sa inyo upang matalo ang aswang. Hindi ko alam kung karapat-dapat bang mapunta ang mahiwagang espada na to sa aming mga kamay. Ikinalulugot kong ipagkaloob ito sa inyo. Sa ganitong paraan magiging panatag ako. Maraming salamat po, aming Diwata. Palagi niyong tatandaan na may kahinaan ng isang halimaw. Kung sakaling maipit kayo sa isang sitwasyon, gamitin ninyo ang kanyang kahinaan. Masusunod po. Cesar, kailangan ng iyong tatay ng tulong sa lalong madaling panahon. Hindi ko na siya nagamot dahil wala na akong lakas. Patawarin mo ko. Maraming salamat at dinala mo ang aking ama sa isang ligtas na lugar. Kailangan ko nang bumalik. Mag-iingat kayo. Nandito lamang ako sa inyong likod. Nakagabay. Pagkasabi niya nun, Hukom, biglang naglaho ang kanyang katawan sa dilim. Nagkatinginan kami ni Cesar bago tumango sa isa't isa. Napatingin ako sa espada na napakatalas at kumikinang sa sinag ng buwan. Napatingin din ako sa silangan at napansing malapit nang sumapit ang umaga. Nabuhayan ako ng loob saka sinabi kay Cesar na kailangan na naming kumilos. Nagmadali kaming pumunta sa pamanang bahay. Maingat ang aming kilos, bawat apak ay walang ingay. Sa kusina kami nagdesisyon na pumasok. Sa kabutiang palad bukas ito at sa loob narinig namin ang daing ng aswang. Cesar, nasa loob ang aswang. Lara, nasa iyo ang espada. Sa iyo pinagkaloob yan ng Diwata. Kaya kinakailangan na ikaw ang huling susugod sa oras na hindi niya inaasahan na susugod ka. Sigurado ka? Hindi ba delikado sa iyo? Paano kung mahuli ako? Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa ating dalawa. Nandito lang ako sa iyong likod. Sige. Ah! Cesar! Bitawan mo siya! Sinabi ko na nga bang babalik kayo tulad ng palagi niyong ginagawa. Ikaw ang una kong papatayin at isusunod kita, Lara. Tingnan mo kung paano mamatay ang iyong kaibigan! Wag! Ako ang harapin mo! Wala kayong laban sa akin. Wala na kayong pangontra sa akin at dito na magsisimula ang inyong katapusan! Ituloy mo lang ang plano natin, Lara! Hoy halimaw! Akala mo ba panalo ka na? Pwes nagkakamali ka! Anong karapatan mo para saksakin ako? Nanlaki ang mata ko nang biglang itapon sa pader si Cesar matapos niyang saksakin sa braso ang halimaw. Kahit pa man gusto kong lapitan si Cesar, kinuha ko ang pagkakataon na yun para tumakbo papalapit sa aswang habang ang espada ay nakatutok sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita at madepensa ng kanyang sarili, tumagos sa kanyang likod ang matalas na espada. Napabuga siya ng itim na dugo at dahan-dahang napaluhod.
Nanginginig ang aking kamay na binitawan ng espada at hinayaan siyang maglupasay sa sahig. Ang espadang ito'y galing sa diwata. Tama ka. At ngayon talo ka na, Nanay Flora. Wala ka nang masasaktan na iba pang mga tao. Bakit? Bakit palagi ako ang kontrabida? Kasalanan ko ba ang lahat? Hindi ako magiging ganito kung hindi dahil sa mga halimaw na tao. Pero hindi din ito rason upang manakit ka ng taong walang kasalanan sa'yo. Bakit? May kasalanan din ba ako sa kanila? Wala din naman akong kasalanan pero inabuso at pinahirapan nila ako. Pinatay nila ang kaisa-isa kong anak. Nanay Flora, nangihingi po ako ng tawad sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Sana tanggapin mo. Maraming salamat, Lara. Sa lahat ng taong hiningan ko ng tawad, ikaw lang ang taong nagbigay sa akin ng sinserong pagpapatawad. Lara, maaari ba akong manghingi sa iyo ng pabor? Ha? Ano po yun? Pwede mo bang ilagay ang aming litrato sa sala ng bahay na ito? Nasa kwarto ng aking anak ang aming litrato. At sunugin niyo ang bahay na ito kasama ang aking katawan at ang aking anak. Yun ba ang ikatatahimik ng iyong kaluluwa? Oo, Iha. Pagkasabi niya noon, Hukom, nalagutan na siya ng hininga. Mabigat ang aking puso na nakatingin sa kanyang naaagnas na katawan at ang unti-unti ding paglalaho ng espada. Kasabay noon ay ang pagpapakita din ng haring araw. Kusang tumulo ang aking luha habang inaalala ang kwento ni Nanay Flora. Hindi siya pinanganak na masama. Ang tao ang nagtulak sa kanyang maging halimaw. Dahan-dahan ako napalingon sa likod at nanlaki ang mata ko nang muntik ko nang makalimutan si Cesar. Agad akong lumapit sa kanya at tinulungan siyang umupo. Nanghihina na siya. Cesar, ayos ka lang ba? Nabalian ka ba? Hindi. Ayos lang ako. Masakit lang yung likod ko sa lakas ng pagkakatilapon ko. Salamat sa Diyos, ligtas ka. Maraming salamat din sa iyo, Lara, dahil niligtas mo ko. Napatay mo yung aswang. Hindi ako masyadong masaya, Cesar. Naaawa ko kay Nanay Flora. Ako din. Pero sana ngayon, masaya na siya kasama ng kanyang anak. Tama ka. Ngayon, ang kailangan naman nating gawin ay iligtas ang tatay ko. Si Tito, halika, humawa ka sa aking balikat. Pupunta tayo doon. Ayos lang, kaya ko na maglakad, Lara. Nag-aalala ako para kay tatay. Huwag ka mag-alala, hindi pa tayo huli. Dito yon, dito ang sinasabi ng diwata. Tama ka, halika. Tatay? Tito! Puno siya ng galos sa katawan. Tatay, gumising ka, Diyos ko. Mahina ang pulso niya, Lara. Lara! Lara, anak ko! Teka, ang boses na yun, si Nanay. Lara, nandito ka ba? Ay, Diyos ko, tulungan mo akong hanapin ang aking anak. Nay! Nay, nandito po kami! Naririnig ko ang boses ng aking anak. Dito, sundan niyo ako! Nanay! Ay, Lara, Diyos ko! Bakit ka ba pumunta dito? Bakit ang dumi ng damit mo? Ano tong daan na to? Nanay, kailangan namin ng tulong niyo. Ang tatay ni Cesar sugatan. Ano? Nasaan siya? Ano nangyari? Sinugod din siya ng aswang. Mamaya na po ako magpapaliwanag. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Huwag kayong mag-alala. Makakaabot tayo. May tricycle sa labas. Tutulungan ka na namin, Cesar. Maraming salamat po, tita. Ay, Diyos ko. Mukhang pati ikaw kailangan ng tulong. Dalhan niyo din ang batang ito. Ikaw, Lara, ano bang masakit sa'yo? Ayos ka lang ba, ha? Nay, ayos lang po ako. Maraming salamat po. Kayo, ayos lang po ba kayo? Yung sugat nyo. Huwag mong problemahin ang sugat ko. Gagaling ito. Halika, gusto din kitang ipatingin sa doktor. Kailangan kong malaman ng lahat, Iha, ha? Lahat ng nangyari. Opo, Nanay. Inakbayan niya ako papunta sa tricycle. Sa oras na ito, parang noon palang nakaramdam ng pagod ang aking katawan. Bumagsak ako sa aking nanay kasabay ng pagkawala ng aking malay. Hindi ko alam kung ilang oras akong walang malay. Nagising na lang ako noong nakaramdam ako ng malamig na kamay na humahaplos sa aking muka.
Dahan-dahan kong minulat ang aking mata at nakita ko si nanay na nag-aalalang nakatingin sa akin. Namumula na ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Nang makita niya akong gising na, biglang kumislap ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ko. Anak, Lara, kumusta? May masakit ba sa'yo? Kailangan ko bang tawagin ng doktor? Ayos lang po ako, Nay. Wala na pong masakit sa akin. Sila Tito at Cesar po. Nandun sa kabilang kwarto. Maayos na ang kalagayan ni Cesar pero hindi pa nagigising ang tatay niya. Sana magising na siya. Ang sabi ng doktor, maayos na ang kalagayan niya. Mukhang kailangan pa niya ng pahinga. Lara, anak, ano ba nangyari? Bakit kayo pumunta sa pamanang bahay? Nay, kasalanan ko po eh. Anong ibig mong sabihin? Ako po ang pumilit kay Cesar na pumunta sa pamanang bahay. Kahit noon pa man sinabi niya na sa akin na hindi dapat pumunta doon. At doon namin nakilala si Nanay Flora, ang aswang na nanakit sa'yo. Ay Diyos ko, anong ginawa niyo? Patay na siya, Nay. Wala kaming ibang maisip na paraan dahil alam namin manggugulo pa din siya sa atin kung hindi namin yung ginawa. Ay naku, patawarin kayo ng may kapalan ako. Nay, patawarin mo ako. Palagi na lang kitang binibigo. Hindi ako perpektong anak. Wala akong trabaho. Ako ang dahilan ng pagkamatay ni tatay. At ako magiging dahilan pa ng pagkamatay niyo. Anak ko, huwag mong sabihin yan. Wala kang ginawang kasalanan. Sadyang may mga pagkakamali tayo sa buhay pero hindi mo kailangan dalhin yan sa bawat araw na nakikipagsapalaran ka sa mundo. Sinasabi ko sa iyo ang tungkol sa trabaho dahil gusto kong simulan mo nang hanapin ang gusto mong gawin sa buhay pero hindi kita pinipilit. Nagbibiro lang ako nung sinabi kong rerenta ka na sa akin, anak. Nay, patawad po. Shh, anak. Hindi ko alam na hanggang ngayon dinadala mo pa din na nangyari nun sa iyong tatay. Gusto ko lang sabihin sa iyo na wala kang kasalanan. Huwag mong sabihin yan, anak. At ang nangyari, ang tungkol sa aswang, kung ano mang ginawa nyo, sana malaman mo na sinalba mo ang buhay ng maraming tao. Nay, hindi po ba kayo galit sa akin? Normal na magalit ang isang ina pero kahit ganun, mahal na mahal pa din kita, anak. Nagalit ako dahil sa naging desisyon mo, ngunit hindi na ako galit ngayon. Hindi ko na po uulitin, ay. Magiging mabait na po ako, anak. Hukom, tumulo ang luha niya at tumango siya ng maraming beses habang nakangiti. Pinahid niya ang luha ko saka hinalikan ako sa noo. Napangiti ako. Sa isip ko'y nagpapasalamat ako dahil siya ang aking naging magulang. Sa kabila ng mga pagsaway niya sa akin, alam kong lahat ng yun ay para sa aking kabutihan at dahil yun sa kanyang pagmamahal para sa akin. Hindi nagtagal, may narinig kaming katok. Pumasok si Cesar. Masaya akong tumingin sa kanya. Maayos na ang aking tindig. Nakita ko din ang saya sa kanyang mga mata. Agad siyang lumapit sa akin. Uy, gising ka na. Bakit? Hindi mo ba inaasahan na gigising pa ako? Anong... Lara, hindi yun ang ibig ko sabihin. Masaya akong gising ka na. Nagbibiro lang ako. Masaya din akong magaling ka na. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Siyempre ako to eh. Ngayon na ako tatanggap ng galit mo. Alam ko naging pasaway ako sa'yo eh. Bakit naman ako magagalit? Ikaw kaya ang nagligtas sa tatay ko. Kung hindi mo ako dinala doon, posibleng may nangyari ng masama sa kanya. Kaya nagpapasalamat ako sa iyong kakulitan. Nagpapasalamat din kami sa iyong tatay dahil sa kanya na natiling ligtas sa mga tao sa baryo. Yun din ang dahilan kung bakit gusto kong sumunod sa kanyang yapak. Alam ko magiging tulad ka niya. Ngayon pa lang nakikita ko na. O Cesar, ang tatay mo, hindi pa ba siya gising? Hindi pa po, tita. Pero naniniwala ako nag-iipon lang siya ng lakas. Ipapanalangin kong magising na siya, iyo. Maraming salamat po, tita. Ikaw, Lara, pagkatapos ng lahat ng to, anong gagawin mo? May kailangan akong tapusin ngayong araw. Nang hingi ng pabor sa akin si Nanay Flora. Teka, ang aswang na yun? Anong gagawin mo, Lara?
Huwag po kayo masyadong mag-alala, Nay. Wala pong mangyayaring masama. Kailangan ko lang pong gawin para matahimik na ang kaluluwa niya. Sigurado ka bang hindi niya yun patibong? Hindi po, Nay. Tapos na po ang laban. Inaasahan ko yan. Kailangan mo ba ng kasama? Ako na po, tita. Kaming dalawa na lang pong pupunta doon. Sigurado ka na bang magaling ka na? Oo naman, magaling na ako. Paano ang tatay mo? Ako na magbabantay sa kanya. Basta, mag-iingat kayo, ha? Opo, Nanay. Maraming salamat po. Hukom, tumango sa amin si Nanay. Nagpahinga muna ako hanggang umabot ang tanghali. Naghanda lang kami ni Cesar at nagsimula ulit kaming maglakbay pabalik sa pamanang bahay. Habang lumalapit kami doon, unti-unting pumapasok sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari. Magkahalong lungkot at gaan ng loob ang aking naramdaman hanggang sa dumating na kami sa pamanang bahay. Tumingin ako kay Cesar at sabay kaming pumasok sa bahay. Pagpasok namin doon, bumungad sa amin ang magulong bahay. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa kwarto ng kanyang anak at doon ko nakita ang litrato ng mag-ina. Kinuha ko yun at ipinakita kay Cesar. Gusto ni Nanay Flora na ilagay ang litrato nila ng kanyang anak sa sala. Ang ganda ng kanilang mga ngiti. Sa kasamaang palad, hindi naging mabait ang mundo sa kanila. Doon ko lang din napagtanto kung gaano ako kaswerte sa mga taong nakakasama ko. Kasi hindi pala lahat ganun ang nararanasan. Tama ka. Halika, ilagay na natin to doon. Ang diwata! Ikinagagal akong bumalik kayong dalawa, Lara, Cesar. Kumusta po kayo? Maayos na po ba ang pakiramdam nyo? Bumalik na ba ang lakas nyo? Oo, Lara. Maraming salamat sa inyong tulong. At dahil sa inyo, ibabahagi ko itong aking munting regalo. Ha? Ano po ito? Isa itong kwintas na nagsisimbolo ng inyong pagtulong sa diwata. Ililigtas kayo nito at kung sino man na magsusuot nito laban sa panganib. Ang ganda! Napakaganda po ng kwintas na ito. Maraming salamat po, Diwata. Maraming salamat aming Diwata. Hindi namin inaasahan na magiging bahagi ka ng aming pakikipagsapalaran. Nakikita kong kahit saan kayo magpunta, magiging mabuti ang inyong pamumuhay. Lumawak ang ngiti ko sa sinabi niya. Lahat ng bigat na naramdaman ko ay biglang nawala. Lahat ng pagmamaliit ko sa sarili ko ay napalitan ng lakas ng loob. Nagkatinginan kami ni Cesar bago dahan-dahan kong nilagay sa dingding ang litrato ni Nanay Flora at ng kanyang anak. Matagal kong tinitigan ang litrato at habang iniisip kong sunugin na ang bahay na yon, nakaramdam ako ng lungkot. Lumingon ako sa Diwata at parang alam niya ang gagawin ko. Ito lang bang pinapagawa sa'yo ni Nanay Flora? Gusto niyang sunugin din ang pamanang bahay na ito. Ha? Pero ito ang nagsisilbi nilang alaala. Tama ka. Kaya bilang isang pasaway na dalaga, hindi ko gagawin ang utos niya. Alam kong gusto lang niyang burahin sa mundo ang katotohanang nabuhay sila. Pero para sa akin, hindi dapat ganito. Dapat malaman ng lahat ng tao ang tungkol sa kanilang kwento. Dapat malaman nila kung anong pinagdaanan niya. Tama ka, Lara. Kahit ako, tutol ako kung susunugin tong bahay. Nung sinabi niya yun sa akin bago siya mawalan ng buhay, nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. At alam kong hindi niya yun gusto. Pero para sa kanya, yun ang natatanging paraan para mawala na sila ng tuluyan sa mundo. Pero nung makita ko ang kanilang litrato, hindi ko kayang gawin ang kanyang huling utos. Lara, Cesar, hanga ko sa inyong kabutihang loob. Maraming salamat din po sa lahat ng aral niyo sa amin at sa pagbabahagi ng kwento ni Nanay Flora. Hindi namin kayo makakalimutan. Hindi ko din kayo makakalimutan. Palagi niyo akong kasama kahit saan kayo magpunta. Cesar, ano na susunod nating gagawin? Ipagdadasal natin ang kaluluwa nila. Ngumiti ako saka tumango. Nagdasal kami at pinalangin namin ang ikabubuti ng kanilang kaluluwa. Pagdating ng hapon, umuwi na kami at dumiretso sa ospital. Hawak-hawak ko ang aking kwintas habang nakangiti. Pagdating namin sa ospital, agad na bumungad sa amin si Nanay. Nakangiti siya at bahagyang naluluha.
Lumapit siya sa amin at sinabing gising na si Tito. Agad na tumakbo papunta sa silid si Cesar at sumunod kami. Masaya naming pinasalamatan si Tito at kwinento din namin ang lahat ng nangyari. Natapos ang araw na ito na puno ng saya sa aming mga puso. Lumipas ang 1 linggo, kumalat na sa mga taga-baryo ang kwento ni Nanay Flora. Isa-isa nilang inalala ang mga panahon na nakasama nila si Nanay Flora. Lahat sila ay may pagpapatawad sa kanilang puso. Nalaman lang din namin na matagal na palang nakakulong ang mga pumatay sa anak ni Nanay Flora sa pamamagitan ng tatay ni Cesar. Nakauwi na kami sa bahay. Tinitingnan ko ang mga liham para sa akin. Kinakabahan ako dahil may nakita akong liham na galing sa isang kumpanya. Lara, anak, bakit parang balisa ka? May problema ba? Nay, may sulat. Galing sa isang company. Hindi ko pa alam kung anong nakasulat. Kinakabahan ako kasi baka hindi ako tanggap sa trabaho. Anak, hindi mo pa naman nakikita. Buksan mo muna at basahin. Nay, natatakot ako eh. Baka kasi masaktan lang ako kung sakaling... Kung hindi ka man tinanggap, ibig sabihin hindi yan ang trabahong para sa'yo. At kahit ano pa man ang resulta niyan, anak, nandito lang ako. Nay, maraming salamat Magandang umaga po, tita. Lara, anong problema? Bakit parang naiiyak ka? Hindi ko kasi alam kung tanggap ako sa trabaho eh. Talaga? Ano, gusto mo ako nang magbasa? Wag, ako na lang. Uy, Cesar, akin na yan. Ako lang ang magbabasa para hindi ka kabahan. Kung hindi ako magsalita, ibig sabihin hindi ka tanggap. Isa! Ako nasabi, Nayo! Sawayin mo nga itong lalaking to. Hindi pa din talaga kayo nagbabago, ano? O dahan-dahan lang ha, baka madapa kayo. Akin na yan, ano ba? Huwag mong buksan, Cesar! Babasahin ko na ha. Natanggap namin ang inyong biodata at... ano? Bakit ka natahimik? Sinasabi ko na nga ba, hindi ako matatanggap eh. Ayos lang, alam ko naman talaga na mahirap akong makakuha ng trabaho. Simulan mo ng paghahanda, Lara. Ha? Ano ibig mo sabihin? Dahil tanggap ka na sa trabaho! Ano? Totoo ba? Oo, tanggap ka! Basahin mo! Uy, congrats ha! Ay talaga! Naku, salamat sa Diyos! Tama nga si Cesar, tanggap ako! May trabaho na ako! Papasok na ako sa susunod na araw! Ay naku, sinabi ko naman sa'yo anak na kapag para sa'yo, ibibigay yan sa'yo. Nay, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta sa akin. Kung may sahod na, libre mo ako ha? Oo ba? Sa akin ang inumin, sa'yo ang inihaw na baboy. Ayos! Pero ngayon, wala nang pustahan ha? Pustahan? Depende. Hindi na talaga ako sa'yo pupusta, bahala ka. Napuno ng tawanan ang buong bahay. Masaya kaming lahat. Ako, sobrang saya ko dahil natapos na ang tila bangungot na nangyari na nagsimula lang sa isang makulit na pustahan. Pero alam mo, Hukom, isa rin sa sobrang nagpasaya sa akin ay nung malaman kong magkakatrabaho na ako sa wakas. Yun naman talaga ang nagpapasaya sa buhay ng tao ang may pagkukunan ng pantusto sa pang-araw-araw na buhay. Mula nung araw na yon, umikot na ulit ang mundo ko. Mamumuhay na ako na isang normal na buhay.